Kasama rin natin sa ating linyang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Sir Benjo, good morning. Good morning. Yes. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa Sir Elian at Ma'am Pieces. Ayun. Sir, ngayon ang start ng Brigada Eskwela, kumusta ang preparations so far na ating kaguruan, Sir Benjo? Well, actually po, ngayon po ako'y nasa biyahe, papunta po sa participation ko sa Brigada Eskwela ng ilang mga paaralan po dyan sa San Jose del Monte, at Manilao. At later po ako'y pupunta naman sa school, para sa school ko, sa Caloocan High School, para doon po naman na mag-participate. So in short po, ay busy po ang ating mga teacher ngayon at lahat naman po, alam nyo, kapag ganitong Brigada Eskwela, lahat naman po ay nagpa-participate. Although this is voluntary po. At syempre, hinihimok din natin yung ating komunidad, stakeholders, to participate din dito sa ating Brigada Eskwela. Pinag-uusapan namin, Sir Benjo, yung pagbabalik ng kalendaryo sa saktong-sakto, June 1, tapos next week ang pasukan. May mga epekto ba ito doon sa paghahanda natin over the break, Sir Benjo? Yan pong mga binabanggit po natin, ng mga school calendar. Actually, pinush namin na ibalik ito dito sa old school calendar natin, March to June to March. Of course, considered factor din po yung panahon ng tag-ulan. Kasi doon sa SUMA, kahit sa mga scientists po, yung during the congressional hearings, lumalabas naman po mas mas endurable yung ulan kaysa yung matinding init ng April at Mayo sa classroom. Kung magkakaroon man po ng difference, malit na malit po yung difference, at mas favorable pa rin sa June at sa June to March kaysa doon sa yung ginamit natin since 2020 noong panahon ng pandemic. And of course, syempre tayo po yung ating mga traditions ay Abril at Mayo yung napakarami nating mga festivals, fiesta. Tama. And usually even yung ating mga Holy Week na napakahaba ay pumapalo po yan ng Abril. Usually maliban sa susunod na taon, Marso yan. Pero more or less ay mas advantageous po yung school calendar yung lilipat po ng June to March. Okay, spirit of volunteerism, sabi nga natin, itong Brigada Eskwela. Pero tingin nyo ho ba may impact yung ngayon kasali na ho yung mga benepisaryo ng TUPAD sa dito sa Brigada Eskwela natin? Saka paano nga pala yan, Sir Benjo? May mga staff ba tayo na isasabak dyan sa TUPAD na yan para medyo mabigyan naman ng kahit paano yung pang merienda during Brigada? Hindi naman po ang merienda. Yan yung medyo masakit ka na katotohanan na wala naman po talaga tayong pondo yung ating mga paaralan para dyan sa mga pamerienda. And even dito sa mga trabaho na po ito. Kasi these are all voluntary po. Pero alam nyo, ginagawan po ng paraan ng ating mga schools po yan. Nag-aambagan minsan. Even may report ako nakuha. Yung pamerienda ay pinag-aambagan ng mga guro. O kaya, meron naman talaga nagbibigay, merong without actually soliciting, without actually asking for it. But kusa nagbibigay po, voluntarily, nagbibigay sila ng donations sa ating eskwelahan, Kasi discourage po naman talaga yung cash, talagang items, mga goods, yung dinodonate sana, yung pintura, yung mga gamit, mga ganyan, and even labor. Diba? Pero syempre, yung mga ilan sa ating mga stakeholders, na mga parents or alumni or stakeholders po natin, gusto magbigay ng cash po, yun sir, ang nagiging budget natin para sa merienda. Pero wala talaga siyang, masasabi po natin, wala talaga siyang budget for that.
Ayokong inega, sir, itong Dole Tupad. Oo, sir, kasi may balita kasi sir na kukuha ng tupad workers yung dole para sumama sa brigada. Para sumama sa brigada. So meaning meron po yung pasahod para Ayan. sa kanila. Ito nga, kaya nga binanggit ko kanina yung spirit of volunteerism. Hindi po kaya tama rin naman yung ibang mga magulang na sasama sa brigada eskwela. Kasi itong mga ito may sahod. Tapos Kukuha kami si Secretary Tol ng maglilinis. tupad workers. Oo, maglilinis. Tapos wala naman kami. Kami pa ang magagastusan. Hindi kaya ganun po, sir, ang mangyari? Well, baka may ganong epekto, no? Pero traditionally naman po ginagawa natin ever since ito, no? At ngayon lamang naman talaga parang i-impose itong role, no? Yung tupad, no? Ano ba tawag natin dyan? Recipients or whatever, no? Na mag-join, no? Dito sa Brigada Eskwela. At sa tingin naman natin, makakatulong din naman sila siguro ng malaki dyan, no? Dahil ang dami yan eh. Diba? Nakikita niyo naman po, may mga memes na 5 sila, 1 dahon lang yung winawalis, di ba? At least dito sa, Hindi ko nagsabi. memes lang naman yun. So, pero dito po sa schools natin, sigurado tayo, no, na makakatulong po sila. Okay. Diba? Dahil marami pong mga trabaho, maglilinis ng mga classroom, no? Ipintura ng mga upuan, ng walls, no? So, mga ganyan po. No? So, sana na ma-maximize din natin. No? At tama po kayo dyan, no? Yung spirit of volunteerism, no? Ay dapat uphold natin ito, no? Na hindi po, no? Na hindi po magiging parang tumutupad sila sa kanilang parang obligasyon lamang, no? Kundi dapat ito ay ipapakita natin. Ito ay pagtulong natin sa komunidad. Siguro ang dole, wala na silang makita. O sige, dyan kayo sa mga schools, no? Para at least, no, sigurado. Nadampot na lahat ng dahon. At least Nadampot na lahat ng dahon. Oo. Ay, siya, Kabenjo, alam ko busy-busy kayo dahil in 1 week's time, ang mission nyo naman, talagang tutukan itong report ng EDCOM na even yung grade 11 students ay non-independent readers. Katawang ho kayo dyan talaga bilang kayo bahagi ng kaguruan natin, Sir Benjo. Opo, no, yun yung isa pang malungkot, no? Alam mo, puro na lang lungkot ang balita natin sa edukasyon, no? Itong mga nakalipas sa taon, ano po. Isa pa pong malungkot yan, no? But of course, sabi ko nga, no, sa ilan naming mga pahayag, hindi ko naman po dinidispute, no? Unless meron akong evidence, no, na ito ay sobrang taas naman kasi, no, nung how much, 1.3 million, ano? So that's something like 80%, no? More than 80% of our grade 11 students. So medyo masyado, no? Hindi medyo, kundi masyadong mataas dito, no? Akalungkot, no? Pero syempre, no, we have to confront the problem, no? At tignan natin, no, bakit po umaabot ng grade 11 yung ating mga learners, no, na hindi po natin masasabi na yung reading competencies po nila ay bagay, no, sa kanilang grade level. Kaya dapat po talaga ito tignan, no? Ang aming gustong makita rito, gustong solution po dito ay tiyakin, no, ng ating Department of Education, no, na lahat ng bata, no, na umaakyat doon po sa grade 4, no, bago umalis na grade 3, lahat talaga ay marunong magbasa at nakakabasa po with comprehension. Parang yun po sana. Huli na lang sa akin, isingit ko lang, sir, yung bang kabalikat sa pagtuturo act, napapatupad to yung 10 pisong dagdag na chalk allowance. Okay na ba ito? Naipapatupad na ngayon? Yes po. 10,000 naman. 10,000, hindi 10 piso. Oo, 10,000 pala. Sorry. Pero 10,000 kada taon po yan. Kada taon po. Yes po. No, actually, naglabas na rin ng memorandum ang DepEd, no, na bago mag-June 8 sana or sa June 8, no, ay maibigay na po ito sa amin. Alright. Maraming salamat, Sir Benjo. Ingat ho kayo. Yes, sir. Maraming salamat din po, Sir Ed at saka Ma'am Kisses. Thank you po. Ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas.